Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, usapang politika na naman tayo. No? So ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na Escudero, nakita at in-expose ang motibo ni Duterte, niligtas si PBBM. So yan yung bibigyan natin ng reaction at panonoorin natin ngayon. So bago natin simulan, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, Escudero, nakita at in-expose ang motibo ni Duterte, niligtas si PBBM. So, I think related ito dun sa budget na parang pinapalabas ni Digong na blanco. So, tingnan natin din kung paano pinagtanggol ni Escudero. So, again, sa iyong araw, Pilipino, like, comment, share, subscribe, start. Escudero, ang akusasyon ng Start zero. Pinabulaanan ni Senate President Cheese Escudero ang akusasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blankong item sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025. Yun, so palpal. General Appropriations Act ba yung road bill ba? May blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun. Tama naman, tingnan nyo. Pamumulitika lang dahil eleksyon na. Escudero disputes Duterte ungabs claims on blank items in 2025 budget. So kita nyo naman since sobrang baon na nga sila. Simula pa nung sa Pogo, simula pa nung yung mga confidential funds nila. Kailangan nilang bumawi ng pang-atake para sa kabila. Para syempre, this coming election, makalusot din sila. Or mabuhayan ng loob yung mga supporter nila na madali lang ding mauto. Hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino diba? Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, hindi ko consider ang error yun, at hindi pwedeng release. So palpal. Tapos yung nag-ano nga yan, yung mga GAA or whatsoever, mananagot din sila dyan, men. Diba? So may masabi lang din talaga eh. Or nating na para sa mga Duterte. Escudero, nakita ang motibo ni Duterte at pinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa prinsipyong tama. Bakit actually, hindi naman talaga siya totally pinagtanggol, kundi doon lang pumanig si Escudero sa tama. Yun. Ulap na bumabalot sa issue ng 2025 budget. Isang tanong na bumabagabag sa marami ngayon. Ngunit bago tayo magbigay ng hatol, alamin muna natin ang mas malalim na kwento. Bakit nga ba tila nagbabanggaan ang mga dating magkakaalyado? Siyempre, malapit na eleksyon eh. This May na eh. So, need nang magsiraan ng todo. Pangit ng ganong mindset. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Glenn Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. So ayun, libre na daw So kumuha din kayo Ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Amen. Pinatunayan ni Senate President Cheese Escudero na hindi siya natatakot magsalita ng katotohanan kahit pa ito'y taliwas sa paniniwala ng ilan. Unexpected na natin na sinabi yan ni Escudero ay bibirahin na naman siya ng mga DDS. Walang ligtas yan. Ng aligasyon ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y blank items sa 2025 budget, malinaw ang paninindigan ni Escudero. Walang basihan ang mga ito. Ayon sa kanya, ang General Appropriations Act ay kumpleto at walang kulang. Diba? Pero bakit nga ba ginagawa ang mga aligasyong ito lalo na't papalapit na ang eleksyon? Ayon kay Escudero, tila may halong pamumulitika ang bawat hakbang. Meron naman talaga.
Sobrang linaw yan. Pwera na lang dun sa ibang Pilipino talaga na nauuto pa ng mga ganitong mga galawan. Maniniwala sila. Like kapag ka sobrang solid mo na tagahanga or sobrang solid ka na supporter, kahit yun pa yung sinabi ni Escudero, hindi mo yun paniniwalaan, men. Kasi close-minded ka na eh. Ito usapin ng pagkukulang sa budget, kundi isang paraan upang sirain daw ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang motibo, ayon kay Escudero, ito'y nakaugat sa paghahanda para sa paparating na eleksyon. Alam ni Duterte at Ungab na ang kanilang partido, ang PDP Laban, ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Agree tayo doon. Di na talaga sila kasing ganun kalakas dati. Pero yung mga pinapaniwala ng mga mga vloggers nila is malakas pa rin sila or relevant pa rin sila. Kahit ang totoo is parang na sila, may tawag dyan, may kaltas na or Si Senator Bongo bulol na lamang ang may malakas na tsansa sa survey. At kung hindi sila gagawa ng paraan upang magtanim ng duda sa kasalukuyang administrasyon, maaaring silang maipit sa gilid ng laban ng pampolitika. Ngunit bakit pinili ni Escudero na tumayo sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Simple lang ang sagot. Alam niyang ito ang tama. Diba? Ang paninira sa yan yung kailangan natin na politiko, men. As long as nasan yung tama, dun ang papanigan. Hindi gaya nung silang Robin Padilla, sila Senator Bato, na wala. Like 100% talaga sila na, nakasuporta sa past administration. Pangit ang ganun, di ba? Taas na dumaan sa tamang proseso ay hindi lang maling gawain. Ito rin ay isang uri ng pagkakawatak-watak sa layunin ng gobyerno. Sa harap ng mga intriga, sinabi ni Escudero na ang kulay politika ay mas matingkad sa ngayon. Ngunit sa kabila ng ingay, nananatili siyang matatag sa prinsipyo. Tama. Ang pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang pagsuporta sa isang leader, kundi isang paraan ng pagtatanggol sa integridad ng proseso. Hindi nga siya pagtatanggol, parang lang siya ba, stating of facts, Ng batas. Ngunit ang tanong ay ito, hanggang saan aabot ang pamumulitika ng mga naglalayong magdulot ng duda? lang. Habang pinapanood natin ang mga eksena sa politika, kailangan magtanong ang bawat isa. Sino ba ang tunay na naglilingkod sa bayan at sino ang naglilingkod lamang sa pansariling interes? Well, siguro naman alam nyo na yan, men. Kaya this coming election, bahala na talaga kayo. Isipin nyo talaga na mabuti kung sino yung mga iboboto nyo mga senador. Kasi alam na natin yan, men, kung yung mga may tumatakbo lang dahil sa, sobrang diehard nila dito sa past administration. Hindi, wag na lang, men. Kasi magdadagdag lang tayo ng maraming Robin Padilla dyan eh. Diba? Sa gitna ng lahat, nananatili ang katotohanan na ang mga gawaing hindi nakabatay sa prinsipyo ay madaling mabunyag. Pinili ni Escudero na panindigan ang tama dahil alam niyang ang tunay na lider ay hindi takot sa intriga kung ito'y para sa ikabubuti ng nakararami. Yun, siyang tunay. Sa politika, ang paninindigan sa tama ay madalas tahimik, ngunit ito ang laging nananaig sa dulo. Tama. Purihin ang ating Panginoon. Tama yung yung mga politiko kasi nating iba is di sila nakakapag-dare na magsalita kasi yung iba nagiging balimbing lang ba. Kung sino yung malakas na administrasyon, dun sila nakadikit. Diba? Do you think? Kaya nga dyan sa sa lineup ni PBBM, may mga senador din tayo na dapat ilaglag dyan eh. Diba? Kasi dumidikit lang yung mga yan eh, mga bias din, balimbing. Mga Gawa 20 verse 28. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan, inatasan kayo ng Espiritu Santo bilang mga takapag-ingat upang pangalagaan ang Iglesia ng Diyos. Amen. Na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang sariling Amen. anak. Ang talatang ito ay isang paalala na ang sino mang inilagay sa posisyon ng pamumuno, maging sa gobyerno o sa simbahan, ay may responsibilidad na maglingkod ng tapat at may pagmamahal. Ang Tama. kanilang tungkulin ay hindi upang maglingkod sa sarili, kundi upang alagaan ang kawan. Hindi maglingkod sa sarili, upang maglingkod sa kawan. So, Senator Robin, baka naman ng kanilang pinaglilingkuran. Sa gitna ng mga intriga sa politika, ang hamon sa bawat pinuno ay manatiling tapat sa kanilang misyon at layunin. Ang pagtatanggol sa katotohanan tulad ng ginawa ni Senate President Escudero ay nagpapakita ng tunay na halimbawa ng isang lider na inuuna ang bayan kaysa sa pansariling interes.
Naway maging gabay ang talatang ito sa bawat isa sa atin na maglingkod ng may katapatan at paggalang sa ating Panginoon Diyos. Sobrang ano na din kasi sila, desperado moves. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So yan lang naman men. So again, ang video to ay mula kay sa iyong araw. So supportahan nyo yan. So original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Sobrang linaw nun. Sobrang linaw na, nagiging ano na talaga sila men. Nagiging, tawag dyan, desperado. 'Di ba? Sobrang desperado moves na tirahin mo yung 'di ba? Tirahin mo yung national budget na blanco, kesyo ganyan, kesyo ganto. Ayun, sinupalpal na ni Senator Chis Escudero na yun nga, hindi nga siya pwede or mas maari sila. Naku, Diyos ko. Kung iisipin nila sobrang laki ng issue ngayon ni Bibi Sara. 'Di ba? Yung mga confidential funds na yan. Do you think isusugal ni PBBM yung mga ganyang issue na mga mangungurakot siya sa mga national budget or whatsoever? Pwedeng gamitin sa kanya yan after his term or baka nga isisingit sa term niya ngayon, ma-impeach siya So dapat mag-iingat talaga sila na na hindi sila gumawa ng mga pagkakamali ngayon kasi aware sila na pwedeng gamitin nyo yan laban sa kanila. Kaya nga ngayon, kayo, yung administration nyo, feeling kayo victim na inaatake kayo, sinisiraan kayo, which is ang totoo naman talaga, hindi kayo sinisiraan. Nakuhanan lang talaga kayo ng butas. Na yun nga, may mga pinaggagawa nyo rin naman 'Di ba? Yung mga confidential funds ni Bibi Sara, yung mga issue nyo about sa China, yung mga POGOs. Pinaggagawa nyo yan, hindi yan basta-bastang tinanim, gawa-gawa, kwento-kwento, set up or whatsoever. Hindi ganyan yan. Gawain nyo yan. Tapos ngayon ipapahid nyo sa administrasyon ngayon ni BBM na parang tinatapyasan nyo yung yung budget Di mas lalo silang binigyan nila ng pagkakataon kayo na masiraan sila. Di ba? Hindi gagawin ni BBM yan men kasi matalino yan Di ba? Binabanatan nga nila si BP Sara na ma-impeach tapos binibigyan nila ng pagkakataon na makakita din kayo ng butas sa kanila. Anong mindset yan? 'Di ba? Pwedeng gamitin sa laban sa kanila yan kaya hindi nila gagawin yan. 'Di ba? Tapos ganyan, biglang biglang banat lang. Nagmumukha talaga kayong desperado 'Di ba? Like wala na bang ibang pwedeng ibanat kaya yan na lang. Palibhasa kasi malapit na yung May like mga 4 months na lang. 'Di ba? So sobrang na kayo kasi syempre sobrang tagilid na kayo sa survey Pero yun nga, may ibang survey din na nagpupositibo sa ibang mga kaanib nila na pasok sa survey. Though sabihin natin na hindi talaga siya totoo or accurate yung survey. Kapag ganyan kasi yung gagawin mo, alam nyo naman yung mga Pilipino, kumokopya-kopya lang. 'Di ba? Kung sino yung sikat, kung sino yung trending, kung sino yung usap-usapan, yun din yung iboboto. Ewan ko ba? 'Di ba? Kung sino yung artista, yun yung iboboto. Mukhang artista tong mga Pilipinong to Nila lahat, 'di ba? Nakakahiya kapag ganyan na binuboto natin yung tao dahil artista lang or sumasayaw lang, 'di ba? Anak ng teteng. So yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC,